Hindi na natapos ni Kapitan Corpus yung sasabihin niya kasi lumapit sa kanya si Juanito at binigyan siya ng isang ngiting nakakatunaw. Inaakit na niya si Kapitan Corpus o baka ako lang talaga yung naaakit sa ginagawa niya? My gosh! Ako na ang bahala. Nakangiting tugon ni Juanito sabay tapik sa balikat ni Kapitan Corpus. Wala namang nagawa pa si Kapitan, kundi tumangon na lang. Tumabi na siya sa gilid at binigyan kami ng daan. Napatingin sa akin si Juanito kaya agad akong umiwas ng tingin. At nauna na akong naglakad. Gosh, Carmela, bakit para kang robot dyan? Di ba ako ready harapin si Juanito ngayon? Nagpa-flashback pa din yung mga kahihiyan na ginawa ko sa kanya last night. Parang umigit tuloy yung ihip ng hangin dahil sa tensyon na nararamdaman ko. Ilang sandali pa, tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad pero napatigil ako nung naramdaman kong parang sinusundan ako ni Juanito. At dahil doon nilingon ko siya, anong ginagawa mo dito? Pagtataray ko sa kanya. Bigla namang nagtaka yung itsura niya pero natawa din siya sabay turo sa mansyon nila sa likod. Sa pagkakaalam ko nakatira ako dito, sagot niya sabay ngiti. Piloso po talaga. Ang ibig kong sabihin, bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko ulit. Pero ngiti lang ang sinagot niya sa akin at nagpatuloy siya sa paglalakad dahilan para maunahan na niya ako. Aba, snobber! Naglakad na din ako pero nakasunod lang ako sa kanya. Nagmukha tuloy akong yaya pero maya-maya lang biglang bumagal yung lakad niya. Kaya binagalan ko din yung lakad ko. Ayoko nga sumaboy sa paglalakad niya. Nagulat naman ako nung bigla siyang mapatigil sa paglalakad at lumingon sa akin. Bakit ka nga pala lumabas? Tanong niya sa akin. Kita-kita ko naman yun ang itsura niya kasi maliwanag dito sa hardin ng hasyenda nila. Agad naman akong napaiwas ng tingin. Gosh, ngayon alam ko na kung bakit talaga na-fall si Carmelita sa Juanito na to. Pugi talaga siya. Yung tipong Pinoy na Pinoy ang kagupuhan. Oh my God, walang mali siya yun ah. I judged him fairly lang. Binibini. Narinig kong tanong niya pa ulit at dahil doon, natauhan ako. Hindi ko na malaya na napatitig na pala ako sa kanya. Oh no! Nawala tuloy ako sa tamang pag-iisip. Hi! Hanapin ko nga pala si Maria. May alam ka bang puno ng mangga dito? Tanong ko sa kanya. Napakunot naman yung noo niya. Bakit mo naman naitanong? Tanong niya ulit. Medyo nawawardohan ako sa kanya ngayon kasi full of confidence at parang walang bakas ng pagkailang siya sa akin ngayon. O baka he take me for granted na kasi ang aggressive ng approach ko sa kanya nung first time kami magkita. O baka na-realize niya na baka sinasapian lang din ako nung time na yun at kinalimutan na lang niya ang lahat ng pinagsasabi at ginawa ko sa kanya nung gabing yun. O baka ako lang talaga yung paranoid na baka i-bring up niya ulit yung kahihiyang ginawa ko sa kanya. Mababaliw na ako. Kasi, basta hindi ko pwedeng sabihin eh. So wag naman na niya sana ako kulitin ba kung bakit. Nagulat ako nung lumaki yung mga mata niya. Oh my gosh, iniisip siguro tong kakaiba. Wag mong sabihin, mapapatay ka ng iyong ama kapag nalaman niya. Gulat niyang sabi. Ako naman ngayon yung napakunot ang noo. Ha? Mamamatay tao ba si Don Alejandro? Ang aking ama? Tanong ko, gosh, Carmela, you have to make sanay na yourself na tawaging ama si Don Alejandro at ina naman si Doña Soledad. Siguradong papatayin niya ang lalaking nakabuntis sa'yo, sabi pa niya. What? Ano bang pinag-iisip ng lalaking to? Hoy, hindi ako buntis. Saan mo naman napulot yan, ha? Sigaw ko. Dahilan para mapatingin sa amin yung ibang mga gwardiya personal na nagbabantay sa bawat sulok ng mansyon. Nagulat naman si Juanito at nakatitig lang siya sa akin. Kasi naghahanap ka ng puno ng mangga. Di ba mahilig sa mangga ang mga buntis? Paliwanag niya. Napahinga naman ako ng malalim. Hindi ako buntis. Wala pa nga akong boyfriend. Alam mo na yung parang kapareha jowa. Ang ibig mong sabihin yung karelasyon. Parang ganon. Ang hirap naman mag-explain ng pure Tagalog. Nobyo ba ka mo? Nakangiti niyang sabi. Anong nakakatawa doon? Inirapan ko na lang siya, saka nagpatuloy na ako sa paglalakad. Kaya siguro ubod ka ng sungit dahil hindi mo pa naranasan umibig, no? Narinig kong pang-asar pa niya na kasunod na siya sa akin ngayon.
Nilingon ko naman siya kaya lang wala akong masabi kaya naglakad na lang ulit ako nang mabilis para hindi niya ako mahabol at kulitin. Naranasan ko naman ma-in love pero sa maling tao at sa maling pagkakataon kaya ngayon ayoko na ulit nasaktan. Binibining Carmelita! Narinig kong tawag pa niya pero hindi ko siya nilingon kunwari wala na akong naririnig. Alam mo ba, bilib ako sa'yo sa kabila ng mga ginawa mo at mga sinabi mo sa akin nung una tayong magkausap. Malakas pa rin ang iyong loob na harapin ako. Sabi niya, no, sabi ko na nga pa. Naalala pa din niya? Imposibleng hindi. At dahil mukhang wala na akong lusot, nilingon ko na siya. Juanito Ginoong Juanito, alam mo ba yung kasabihan na kapag sobrang nakakahiya na ang isang pangyayari, mas mabuting isipin na lang natin na parang walang nangyari. Sagot ko. Napakunot naman yung noo niya. Parang hindi ko pa narinig ang kasabihan na iyan. Saan mo nabasa yan? O may nakapagsabi ba sa'yo? Tanong niya, feeling niya siguro memorize niya lahat ng mga quotes sa buong mundo at parang alien sa kanya yung mga pinagsasabi ko. Basta, narinig ko lang yun somewhere out there. Si ama pala nagsabi sa akin. Palusot ko na lang. Mukha namang sumang-ayon siya sa sinabi ko. Alam mo bang nagtataka din ako kung bakit hindi ka pa rin nagpapasalamat sa akin hanggang ngayon? Dagdag pa niya, aba, mukhang hindi talaga madaling makalimot ang lalaking to At bakit naman ako magpapasalamat sa iyo, Aber? Pagtataray ko sabay crossed arms. Ngumiti naman siya. Una, niligtas kita sa karwahing muntik nang makabangga sa iyo. Pangalawa, hindi kita isinumbong kay Madam Olivia nung gabing nahulog ka sa dormitoryo niyo. At pangatlo, nandito ako ngayon para samahan ka, paliwanag niya. Aba! Sa totoo lang, bihira ako magsabi ng thank you sa isang tao at pag ginawa ko yun, sincere talaga ako. Pero dahil may makulit na lalaking wagas makangiti dito, hindi ko pa rin gagawin. Tinalikuran ko na nga lang ulit siya. Sa totoo lang, walang puno ng mangga dito sa loob ng hardin namin, ngunit may alam akong malapit na puno ng mangga dito sa labas ng aming hasyenda. Sabi niya habang nakangiti pa din, hindi ko alam kung dapat ba akong magtiwala sa lalaking to. He's a stranger and he might put me in danger. Never ako sasama sa kanya. Ano ako? Uto-uto? Malayo pa ba? Tanong ko. Feeling ko naka 4 km na ata yung layong nilakad namin. Wala din akong wristwatch para malaman kung anong oras na at yung ilang oras nang lumipas. Baka pati ako hinahanap na din nila ama. Dumaan kami sa likod ng hasyenda nila kung saan wala daw bantay. Sabi ni Juanito, oh, so expert din pala siya tumakas. Bago din kami lumabas sa sikretong lagusan, sa hasyenda nila kinuha niya yung lamparang may sindi sa gilid nito. Malapit na. Bakit kasi hindi ka na lang mag-utos ng kukuha ng mangga para sa'yo? Kailangan pa talaga. Hindi niya natapos yung sasabihin niya kasi binigyan ko siya ng, the hell are you talking about, Lo? Hindi nga ako buntis. Adik talaga to, sabi ko sa kanya. Napataas naman yung kamay niya na parang nagsusurrender. Opo, binibini, sagot na lang niya. Pero kitang-kita ko pa din yung ngiti niyang mapang-asar. Teka nga, bakit pa nandito ka pa? Hindi naman ako nagpasama sa iyo Reklamo ko. Kanina pa kasi siya nagre-reklamo kaya ako naman ngayon. Mahirap na, baka mapahamat ka sa daan, sagot niya. My goodness! Siyempre, Carmela, mapapaglitan siya kapag naligaw ka dito sa hasyenda nila. Huwag kang assuming diyan. Stop it! Teka nga, bakit pa concerned siya sa akin? Hindi pa naman niya ako kilala. Parang sandaling na kuryente yung buong katawan ko dahil sa sinabi niya. Well, Carmela, huwag kang magpapa-apekto sa mga mabulaklak na pananalita ng lalaking yan. Understood? Napatango naman ako sa sarili ko bilang pagsang-ayon. Nababaliw na nga talaga ako. Kayang-kaya ko ang sarili ko, no? Wala akong kinatatakutan kahit ano, sabi ko, at pinagmamalaki ko sa kanya yung muscles ko. Batak to, bro. Totoo naman Kahit nga madaling araw na ako noon umuwi galing sa party, hindi na ako natatakot kasi kayang-kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Nung 5 years old kasi ako, in-enroll ako ni Mami sa Taekwondo Club. Mula noon hanggang 7 years old ako, every summer,
Nagde-training ako doon. Ayaw ni Jenny mag-taekwondo kasi panglalaki daw at dahil adik na adik siya nun sa mga Disney princess, sa ballet club na lang siya in-enroll ni Mami. Kahit pa may gusto nang kumain sa paa mo? Sabi ni Juanito sabay turo sa lupa. Nanlaki yung mga mata ko nang makita ang isang nakakadiring itim nilalang nang umangat-ngat sa dulo ng palda ko. Wah! At dahil doon, napatalo na tapasigaw ako. Tumakbo din ako sa likod ni Juanito. Pinakaayoko kasi talaga sa lahat. Number 1, aso. Number 2, daga. Akala ko ba matapang ka? Pang-asar ni Juanito sabay tawa ng malakas. Napatulala na lang ako. Gosh, parang kinikiliti yung liig ko sa tuwing naalala ko yung uso ng daga sa palda ko. Kadiri! Nagulat ako nang biglang umupo si Juanito at hinawakan niya yung daga. Huwag kang mag-alala, munting kuneho. Hindi na siya makakalapit sa'yo. Sabi ni Juanito habang hinihimas-himas yung daga. Daga ba yun? Ay, rabbit pala. Pinakawala na ni Juanito sa daan yung kuneho sabay tingin sa akin tapos ngumiti siya. Yung nakakainis lang. Muntik nang atakihin sa puso yung kuneho dahil sa sigaw mo. Sabi pa niya habang tinatawanan pa niya ako. What the heck? Wala naman akong masabi. Nakakahiya ka, girl. Buti na lang medyo madilim ngayon dito sa daan kaya hindi niya napansin na namumula na yung pisngi ko dahil sa hiya. Kainis, bakit kasi wrong timing pa yung rabbit eh? Ilang beses na ako napapahiya sa harapan niya. Kotang-kota na talaga ako. Nandito na tayo. Narinig kong sabi niya. Hindi pa din ako umimik. Medyo paakyat yung daan papunta dun sa puno ng mangga na nakapwesto sa tuktok ng isang borol. Nauunang maglakad si Juanito at inabot niya yung palad niya para tulungan ako makasampa. Pero hindi ko yung pinansin kaya kaya kong umakyat mag-isa, no? O ayan na, kumuha ka na ng manggang gusto mo. Narinig kong sabi pa niya. Nauna siyang makaakyat doon sa burol. Pagkasunod ko, nagulat ako nung makita ang isang napakalaking puno ng mangga na sobrang yaman sa bunga. Wow! Medyo maliwanag din ang paligid dahil sa buwan at bituin sa langit. Nasaan sila? Hindi ako makapaniwala. Wala naman dito sila. Maria at Eduardo. Akala ko ba makikita sila dito? Sino sila? Nagtatakang tanong ni Juanito. Sigurado ka ba na dito yun? Tanong ko pa ulit. Diba sabi mo puno ng mangga? Ito na yon. Ano bang inaasahan mo? Sagot naman niya. Oh my gosh, hindi kaya? Nakabalik na si Maria sa Hacienda Alfonso? Carmelita, Ginoong Juanito, anong ginagawa niyo dito? Narinig kong sigaw ni Don Alejandro at nasa likod niya si Doña Soledad, Maria, Josefina, Madame Olivia, Gobernador Mariano Alfonso, Doña Juanita at iba pang mga gwardiya personal. Wait, please let me explain. Dear Diary, my goodness, hoy Diary, bakit hinayaan mo kaming nahuli nila? Huh? Para na to, we're doomed. Nanganganib, Carmela,